ng ating banal na pagdiriwang, magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, si Kristo ang ating buhay at pagkabuhay. Sa kanyang mabatalang awa, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang.
tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinagala mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pagibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas
sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, isinasalaysay kung paanong ang mga unang Kristiyano ay puspos ng pagmamahal sa isa't isa. Walang nagdarahop dahil matutugunan ang kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga apostol. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdaming isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. At ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Ang aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis-labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Juan na ang pag-ibig sa isa't isa ay patunay ng pag-ibig ng Diyos na naguutos sa ating mag-ibigan. Ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan ay ang sumasampalataya kay Hesukristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang mga sumasampalataya si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang paggalang sa mabuting balita, magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding yun, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niyang, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay, ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon ay tinatawag nating Divine Mercy Sunday. Itinilaga ni Pope John Paul II ang linggong ito bilang linggo ng awa ng Diyos. Alam niyo, sa ating parokya, meron tayong tagapagpalaganap, yung Promoters of Divine Mercy. Pwede bang tumayo yung mga may dala ng mga larawan ng Divine Mercy? Dalhin niyo yung pati larawan. Taas nyo. Ayan. Ipakita nyo nga sa mga tao. Humarap nga kayo sa mga tao. Pakita nyo, harap nyo sa mga tao. Oh. Palakpakan nga po natin sila. Ayan. Salamat po. Ang mga larawan pong ito ng Divine Mercy ay bawat isang SPPC ay merong isang opisyal na iniikot sa iba't ibang tahanan. At sa inyo namang mga tahanan, malamang marami din na merong kanya-kanyang Divine Mercy na larawan na pinapalaganap natin. Ano nga ba itong Divine Mercy na ito? Ano nga ba itong awa ng Diyos na ito? Alam niyo mga kapatid, ibang-iba yung awa natin sa awa ng Diyos. Yung awa ng Diyos, halimbawa, ang ating Panginoong Hesukristo, merong isang byuda na matay ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Naawa ang Panginoon.
Nung maawa ang Panginoon, ano ang kanyang ginawa? Binuhay yung namatay. Merong 5,000 lalaki at marami pang babae at mga batang nakikinig sa pangangaral ng Panginoon. Nagutom sila. Ano ang ginawa ng Panginoon? Pinarami ang tinapay, pinakain silang lahat. At may natira pa, sabi sa Biblia, 12 bakol. Ang dami noon. Merong pilantod, naawa ang Panginoon, pinaglakad ng maayos. Merong bingi at pipi, naawa ang Panginoon, ginamot, pinagaling ng Panginoon. Yung biyanan ni San Pedro, mataas ang lagnat, naawa ang Panginoon, pinagaling yung biyanan. Sa madaling salita, anong nais kong sabihin? Yung awa ng Panginoon, hindi na nanatiling awa, tinatambalan ng Panginoon ng gawa. Yung awa ng Panginoon ay hindi emosyon, may kasamang aksyon. Yan naman kuminsan ang kulang sa atin. Yung awa, naaawa siguro tayo. Naaawa tayo sa isang namatayan. Naaawa tayo sa isang mahirap. Naaawa tayo sa ating parokya. Naaawa tayo sa ating barangay. Pero ang tanong, matapos nating maawa, anong yung ginawa? Anong yung ginawa? Madalas ang awa natin hanggang emosyon lamang. Hanggang emosyon lamang. Naawa, pero wala namang ginagawa. Emosyon lamang, pero wala namang katapat at katumbas na aksyon. At ito mga kapatid, ang aral ng linggong ito, ang awa ng Panginoon, mayroong katumbas at kakambal na gawa. Ang emosyon ng Panginoon ay hindi na natiling emosyon. Dumalo ito upang maging aksyon. At yan din ang hamon sa bawat isa sa atin. Hindi sapat na ikaw ay maawa. Dapat ikaw ay merong mabuting gawa. Hindi sapat na nandyan ang emosyon. Dapat makita ito sa iyong aksyon. Pangalawang ating pagnilayan, kung yun ang awa ng Diyos, ano ang tugon ng tao? Ano ang inaasahan nating tugon? Pananampalataya. Pananampalataya. Alam nyo, sa ating lipunan, ang madalas na batayan ay to see is to believe. Gusto mo munang makita bago ka maniwala. Pag hindi mo nakita, ayaw mong paniwalaan. Kaya lang, kumisan, hindi rin totoo. Ba't yung chismis? Hindi mo naman nakita, pero naniwala ka. Pero kadalasan yan ang ating batayan. To see is to believe. Pero sa ating pananampalataya, hindi yan ang batayan. Sa ating pananampalataya, ano ang batayan? To believe is to see. Maniwala ka at makikita mo. Alam nyo, may mga tao, kay hilig manghingi ng tanda. Sasabihin sa Panginoon, Panginoon, padalan mo nga ako ng tandang ito at ako'y maniniwala. Pag nakasalubong ako ng isang taong ganito ang kulay ng damit, tandayan, maniniwala ako. Pag may nagbigay sa akin ng puting bulaklak, tandayan na mamamatay ka na. Binibigyan ka na ng bulaklak. Pero ang hiling nating humingi ng tanda, alam nyo, ang isang taong mahilig humingi ng tanda sa ating Panginoon ay isang taong kulang na kulang ang pagtitiwala sa Panginoon. Sapagat kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi mo na kailangan ang tanda. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, hindi ka na maghahanap ng tanda. Kaya nga kung ikaw ay mahilig, kung ikaw mismo ay mahilig maghingi ng tanda sa Panginoon, yan ay senyales, mahina ang iyong pananampalataya sapagkat hindi ka nagtitiwala. Ano ang tugon natin sa awa ng Diyos? Pananampalataya. Paano mo makikita na ikaw ay merong matibay na pananampalataya? Ikaw
ay nagtitiwala. Mga kapatid, sa linggong ito ng Divine Mercy, ating tingnan ang awa ng Diyos sa ating buhay. At sana tumbasan natin ito at tugunin ng ating matatag at matibay na pananampalataya. Lagi nating tatandaan, hindi sapat ang awa. Dapat tayong gumawa, mabuting gawa. Huwag panatilihing emosyon, samahan ng aksyon. At ang tugon natin sa awang ito ng Diyos, pananampalataya. At sana, kung tayo'y talagang naniniwala, kung tayo talagang nagtitiwala, hindi na tayo maghahanap pa ng kahit anong tanda. Ang isang taong malakas ang sampalataya sa Panginoon, laging nagtitiwala at hindi nahihingi ng tanda. Sana yan ang maging tugon natin sa awa ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos, isang matibay at matatag na pananampalataya. Tumayo tayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama ng habag at awa para sa isang buhay ng pakikisangkot at pakikibahagi. Ating isamo, Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa banal na Papa, mga obispo at mga pari, upang masalamin sa kanila ang Panginoon ng awa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa mga nagpasyang magbagong buhay, upang lubos nilang talikuran ang dating pamumuhay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa mga naghahanap sa Diyos, upang tulad ni Tomas, matagpuan nila si Jesus sa pakikibahagi sa natitipong simbahan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa ating natitipon ngayon, upang patuloy tayong manalig sa Panginoong hindi natin nakikita, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makihati sila sa tagumpay ni Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Amang bukal ng awa, dinggin ang aming panalangin, itulot mong sa iyong awa, makabahagi kami sa kagalakan ng pagkabuhay ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Isang bayan na
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang maalay ng iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Marapat na siya ay pasalamatan. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan na kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kasama ng mga apostol at ng mga banal, lalo na ni San Juan de la Cruz na aming patron, na namuhay ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa diwa ng pagkakaisa, tumawag tayo sa ating Ama. Awitin natin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming inihintay ang masayang pagbabalik ni Kristo ng aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Meron ang Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo sa ating harapan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong inanyayahang dumalo sa banal na pagdiriwang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
meron po tayong second collection para sa ating Jubilee Project. Kasama sa intensyon ng minsang ito, ang intensyon ng mga sumusunod, ang sponsor po ng ating Feast Day of the Divine Mercy, Seni Encarnado, Lilia Fecamo, Gino Bernadera, Carmen Valencia, Norma Dokdok, Jessie Ulgasan, Avelina Salas, Marisa Apable, Michelle Ortiz, Mary Jane Roncal, Estrella Dacanay, and Merhelina Algodon. Pasasalamat ng mga sumusunod, Maria Leticia Manitas, Asterio Abad, G. Canyo at pamilya, Nelson at Evelyn Manlapig at pamilya, Angeline Perez Bautista, Divine Mercy Promoters, Seni Encarnado, Albert Pamat at pamilya, Rosmito Lopez at pamilya, Leonorio at Norte family, Marisa Salaog, Acuña at Del Mundo family, Nadera family, Maria Iliw-Iliw, Bayog, Aquino at Dulana family, Gutierrez family, MNK Sweet Delicacies, Maluz Javier and family, Mr. and Mrs. Clementino Cabardo at pamilya, Gemma Cabardo, Beng Reyes. Para sa natatanging kahilingan ni na Rihanna Joy Bendicio, Mostrales at Beruela at pamilya, Leogardo Acuña, Pagaduan, Barcelon at Evangelista family. Para sa maagang paggaling ni Maria Teresa Lazaro, Priscilla Intal, Estrella Patria Pagaduan. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Rufina Isabelo Ponciano Christopher, Philip Virgilio Sr., Silverio Anilin Milagros Julio, Arturo Christine Joy, Ernesto Crisostomo, Carmelita Helen, Conching Leopoldo, Corazon Felicitas, Romeo Alicia P., Rogelio Mary, Torina Violeta Santiago Jr., Pablo Jesusa Paterno, Rufina Maria Alexian Silvino, Rosario Joel, Esterlita Noel Salvador, Fernando Asuncion, Arcadia Jacindo Zenaida, Elvira, Tristan, Joseph, Erwin, Renato, Jason, Florencia, Romeo, Ronaldo, Teodora, Benjamin, Roberto, Fernando Jr., Rodrigo, Marie Cris, Dionisio, Jojem, Rodolfo, Felisa, Paura, Pablo, Virgilio, Mateo, Francisco, Bibiana, Hilario, Alicia, Dionisio, Jojem, Alfredo, Manuel, Hazel, Soledad, Napoleon, Almer, Raimundo, Alfredo, Margarita, Lucas, Victoria, Telma, Alejandra, Leonesa, Dalia, Angelita, Felix at Rodolfo. Ipanalangin po natin sila sa Panginoon. Noong mga nakaraang araw po ay mahal na araw at itong linggong ito ay merong mga seminarista na pinadala sa atin para makaranas ng buhay ng mahal na araw at makihalubilo sa mga pamayanan at samahan dito. At hindi ko nagawang ipakilalang formal, pero sa misang ito ay nais ko sana magpakilala sila. Ito ang huling araw nila kasi mamaya ay kukunin na sila ng kanilang superior. Pero bago man lang sila umalis, ay makilala ninyo kung sino yung mga seminarista na narito sa ating parokya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay naggalak to be with you here in the parish. First, we thank our parish priest, Father Dennis, who has welcomed us in this parish. Many things we have learned from him, many things we have learned from different groups that we have attended. The Disciples of Christ, BEC, fellowship, many groups we have attended. We say to you,
maraming salamat po. Ang pangalan ko po ay Shauri Vincent Rubuga. Ako ay isang seminarista ng Adorno Fathers. Nakatira po kami sa Silang, Cavite, pero nag-aral kami sa SVD School of Theology. Dumating po dito sa Pilipinas noong July 2019. Ibig sabihin, medyo matagal na po. Please keep us in your prayers, and we will be also praying for you. Please, when you pray, remember to say one Hail Mary to us seminarians. Maraming salamat po. Si Brother Vincent po ay 4th year theology. Ibig sabihin ay huling taonan niya ito sa pag-aaral bago siya ordinahang pari. At siya po ay mula sa bansang... Sorry po, ako ay mula sa bansa Congo, Africa. Baka pwedeng humingi ng elepante. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Brother Rafael from Batangas po. 2nd year theology. At kagaya po ni Brother, kami po ay Adorno Fathers and Brothers po. Isa po sa aking babaunin sa pag-alis po namin dito ay ang katagang gratitude is the memory of the heart. Dahil sa pagsama po namin sa iba't ibang organization dito sa parish na to, doon namin nakita ang kagalakan ng bawat isa po sa inyo. Kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Kung kaya kami din po ay nagagalak at nagpapasalamat kay Father Dennis po sa patuloy na pag-welcome sa amin dito sa parokyang ito. Maraming salamat po, Father Dennis. At ang tanging hiling ko lamang po sa inyong lahat ay ipagdasal niyo po kami, mga seminarista, kagaya ng pagdadasal po namin sa inyo, na nawa po ay madagdagan pa po ang gustong magpari. Dahil sa panahon po ngayon ay talagang kailangan po natin ng maraming pari. Kung kaya maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po ulit. Magandang umaga sa ating lahat. I will add, Blessed Sunday of the Divine Mercy to all. My first gratitude will go up to the resurrected one, Jesus Christ. Then, His beloved servant, Father Dennis, here present, who in our journey, he's still an inspiration for the young people, even for the whole Christian people in this parish. So, I am very grateful and proud of you, Father Dennis, for you are our Father, a good example we have, sure. Thank you again for you, because in our journey, we got many experiences from you, because journeying with you, some examples that inspire our mind, that inspire even
and fill our heart. Thank you again for your good example, for your kindness, for your love to us. I hope you will still praying for those young people who would like to become servant in this beautiful church, the Catholic Church. Still praying because we lack. There is a lack of vocation. The moment you pray and you pray and you pray, God will send again servants in his field, in his chamber, so that many people may be converted to Christianity, to Catholicism, and proclaim the resurrected one, Jesus Christ our Lord. Because remember, his heart was opened, and from there came blood and water, in which we are cleansed from our sins. So again, pray and pray that devotion of the divine mercy is a beautiful devotion. If each Christian will follow that example, I hope the whole world will be converted to Christianity. So maraming salamat po. Ako po si Brother Nzanzu from Congo sa Africa, religioso seminarian from the Adorno Fathers, and we stay in Tagaytay. Thank you again for your prayers. Thank you again for your kindness to the building of this parish. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat sa kanilang tatlo at ipagdasal natin sila at ang mga nagpapari para sa bukirin ng simbahan ay marami pang maging manggagawa. At sana dito sa ating parokya ay magkaroon pa ng maraming seminarista at magmamadre upang tayo makapagbigay naman ng ating kontribusyon sa simbahan, sa mga kabataang tutugon sa tawag ng Panginoon. Panalangin natin na yung tatlong ito, balang araw pagbalik sa atin, ay magmimisa na o naging ganap na pari na. Amen po ba? Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Umayot ihayag siya, ating ibunyan. Pawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa. Siya'y papurihan, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia. Pati sito sa lahat, kalingan niya'y wagas. Ngayong dukhan sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Di na sumayan ang bayan, nagsusabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niyang anghel siningning ang bituin, liwanag ng Diyos sumaati.
langit at lupa, araw at talan, karangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Diyos sa tanan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia, Alleluia, Alleluia.